Anong nangyari? Bakit may mga nagalit sa comment section ng main YouTube channel ng Eat Bulaga? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago yan mga kaparokya at bago natin umpisa ng online viewership ng dalawang pananghaliang programa, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So mga kaparokya, umpisan po muna natin ang ating kwentuhan sa mga nag-opening number or sa mga nag-perform kanina sa dalawang pananghaliang programa. So para po sa Eat Showtime, walang iba kundi si Morissette Amos at sa Eat Bulaga naman po ay si Aubrey Caraan at Lee Daewon. So sila po ang nag-opening performance or performer sa dalawang pananghaliang programa kanina. So pagdating naman po sa ads ng dalawang noontime show, again wala po tayong na-save sa Eat Showtime, samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 23 TV ads. So sa unang gap po mga kaparokya, sila po ay may 8 ads, sa pangalawa ay may 8 ads at sa pangatlo ay 7 TV ads. So bumaba po ang ads na lumabas sa Eat Bulaga ngayong araw. Unlike nung last Monday mga kaparokya ay umabot po ng 27 TV ads. At ngayon po ay 23 TV ads na lamang. So mapunta naman po tayo mga kaparokya sa highest viewership ng dalawang pananghaliang programa. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang Eat Showtime ay may 113,000 views. Pero mga parokya, hindi pa po yan ang pinakamataas na views na naabot ng Eat Showtime. Dahil ang pinakamataas na views na naabot po ng Eat Showtime ay makikita po natin sa online viewership or sa live online viewership na kinundak po natin. Samantalang ang Eat Bulaga naman po mga parokya ay umabot ng 138,000 views. So pagdating sa highest viewership sa kanilang main YouTube channel mga kaparokya ay angat na lamang po, more or less mga 20,000 views ang Eat Bulaga sa Eat Showtime. So improving po talaga ang number of views ng Eat Showtime nitong mga nagdaang araw. Dahil nga po mga parokya, base sa observation ko, ay dahil nga po yan sa segment nilang Laro-Laro Pick na very educational naman po dahil marami naman pong matututunan din. Tulad din po ng sa Eat Bulaga. Pero again, malaking tulong po ang segment ng Eat Showtime ngayon na Laro-Laro Pick dahilan kung bakit tumataas po ang views nito. Nga lang mga kaparokya, kahit mataas po ang views nito, ay hindi pa rin ito maaabot pagdating sa main YouTube channel or yung views sa main YouTube channel ang Eat Bulaga. So mapunta naman po tayo sa papremyong ibinahagi ng dalawang pananghaliang programa. So ang Eat Showtime po mga kaparokya ay may 175,000 pesos. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil nakuha po ang pot money na 150,000 pesos. At nakuha po ito mga kaparokya ni Tatay Bonjing. Mga kaparokya, alam nyo, talagang meant niya ang makuha ang jackpot sapagkat hindi naman po dapat siya kasama sa participants ng nasabing segment dahil kinulang nga po yung mga respondent para makapaglaro po sa Laro-Laro Pick. At may lumabas lang po or lumabas po ang mga staff ng Eat Showtime para maghanap po ng mga contestant. At si Tatay Bonjing po ang isa po sa hinahanap nila. At yun nga po mga kaparokya, nakapag-uwi po siya ng tumataginting na 150,000 pesos. So last Monday nga po mga parokya ay nakuha po ang 650,000 pesos at ngayon naman po ay 150,000 pesos. So within 3 days mga kaparokya ay 800,000 pesos na po kaagad ang naipamahagi ng Eat Showtime para po lang yan sa kanilang jackpot. So malaking papremyo po ang naibahagi ng Eat Showtime ngayong linggo. Hindi pa po tapos ang linggo ng dalawang pananghaliang programa. Pagdating naman po sa Eat Bulaga, of course 145 sa Eat Bulaga kung saan 30,000 dito sa Pera Fee segment, 50,000 sa Sugod Bahay, 35,000 po sa Gimme 5 at 30,000 naman po sa The Clones Open. So dito mapapansin nyo mga kaparokya, 50,000 lamang po ang naipamahagi ng Sugod Bahay. Ayan ang isa sa dahilan kung bakit maraming nagalit
sa comment section ng main YouTube channel ng Eat Bulaga dahil ang napanalunan lamang po ng napiling winner ay 30,000 pesos. At sa tinagal-tagal po natin nanonood ng Eat Bulaga mga kaparokya, ito po ang kauna-unahang nakapagbigay po sila ng 30,000 pesos. So, sa mga viewers po ng Eat Bulaga dyan, agree po ba kayo na ito po ang kauna-unahang ibinahagi or pinakamaliit na ibinahagi ng Eat Bulaga para po sa Sugod Bahay winner? Paki-comment naman po mga kaparokya. And of course, sa Gimme 5 mga kaparokya ay hindi po nakuha ang jackpot. What I mean mga kaparokya ay wala pong nasagot sa jackpot round ng Gimme 5. So dito mga kaparokya, pagdating sa papremyong ibinahagi ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga lamang po ng 30,000 dito ang pananghaliang programa ng mga madlang people. Again, mga kaparokya, 175,000 para po sa Eat Showtime at 145,000 naman po sa Eat Bulaga. Pagdating sa papremyo ay wagi po dito ang Eat Showtime. So yan po ang update natin para sa dalawang pananghaliang programa ngayong araw. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.6 million followers at sa Eat Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 1:29 PM ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na Laro Pick at ang Eat Bulaga naman po ay Gimme 5. So dito ang Eat Showtime ay may 6,700 viewers samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,200 live viewers. So again, sa oras na 1:30 PM ang Eat Showtime po ay may 6,700 live viewers or 6,800 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 3,200 live viewers. So pagdating sa Facebook Live mga kaparokya ay angat po ng 3,700 views ang Eat Showtime. So mapunta tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin mga kaparokya ang Eat Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.1 million subscribers at sa Eat Bulaga under TV5 YouTube channel na may 2.6 million subscribers. So sa oras na 1:30 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 34,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5, sila po ay may 19,000 viewers. So again mga kaparokya, as of 1:31 PM ang Showtime under GMA Network, sila po ay may 34,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 19,000 viewers. So pagdating dito sa TV Network YouTube channel ay lamang po ng 15,000 views ang GMA Network against sa TV5. So mapunta tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.7 million at sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.67 million. So sa oras na 1:31 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 116,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po sila ay may 130,000 viewers. So again, sa oras na 1:32 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 116,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 131,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay Bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa Eat Showtime ay 157,000 viewers at sa Eat Bulaga ay 153,000 viewers. So again, para po sa Facebook Live, 7,000 po. Para po sa Eat Showtime, 3,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 34,000 sa GMA at 19,000 naman po sa TV5. At pagdating sa kanilang main YouTube channel, 131,000 sa Eat Bulaga at 116,000 naman po sa Eat Showtime. So muli, 157,000 sa Eat Showtime at 153,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito, pagdating sa online viewership ay 4,000 views ang iniangat or inilamang ng Eat Showtime sa Eat Bulaga. So wagi po dito ang Eat Showtime at masasabi po natin na dikdikan po ang labanan nila pagdating sa online viewership. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.